buhay namin ngayon na sinubo kami ni Lord na, di ba, tapos lang ng pera ng anak niya. Tapos gumastos kami ng mga kalahating milyon. Tapos ito, sumakit na naman ulit yung tiyan, tapos umiisa ng dugo. Kaya nabahala na rin kami na hindi nga dadalhin ulit sa hospital. Kaya nang dinala ngayon, magdadalawang linggo na siya ngayon doon. Sinurit talaga yung katawan niya kung bakit nagdudugo pa rin yung ihi niya. Tapos, pagkatapos ng isang linggo, ang hospital nanghihingi na ng deposit ng 50,000. Sabi ko, Panginoon, kung saan kaya kami nito hanap ng 50,000. Tapos ang naisip na lang namin yung titulo na 1 lakh para na magkaroon na ng pera pang down. Kasi kung hindi makapag-down, hindi na siya bibigyan ng gamot para na sa katawan niya. Kaya sabi ng asawa ko, ako daw ang gagawa ng paraan. Sabi ko, Lord, ano kaya gagawin? Yun na nga, inano ko na nga, dami ko na mga tinatawagan. Sinat ko muna si Pastor, Ma'am, Pastor, naalala mo yung nag-chat ako sa'yo? Oo. Tapos hindi ko na tinuloy. Tapos sabi ko, kasi nasa isip ko, sabi ko, ang dami rin problema nila ni Pastor. Pero ang sa akin lang po sana iba kasi yung chat kaysa call. Kaya para yung call kasi parang maipahayag ko ng maayos. Tapos hindi na rin naman si Pastor nakapag-reply dahil nga busy nga kasi dahil 8 plus na yata yun ng umaga na nag-chat ako. Sabi ko, busy na to sa construction. Kaya sa madaling salita, marami naman po din ako kaibigan. Yun na nga, ano din ako, gumawa din ako ng paraan na yun na nga, na parang nga yung titulo na kahit 150 or 200, sabi ko ganun, na para nga, akala kasi ng asawa ko, kahit isang na yung titulo, magkakaroon agad ng pera, ganun kadali, sabi ko sa asawa ko. Alam mo sa panahon ngayon, 5,000 or 20,000, bibihira ang tao na magtitiwala sa'yo. Bibihira ang tao na magbibigay sa'yo ng pera sa hirap ng buhay. Kaya sabi ko sa kanya, mag-pray na lang tayo kay Lord na may hipuin talaga. Sabi ko, 4 araw, di ako makatulog, di ako makakain. Sabi ko, Lord, bahala ka na po. Sabi ko gano'n. Kasi hindi na po namin alam kung ano po ang gagawin ko. Sabi ko gano'n kasi yung anak din niya, parang wala pong ilang yung kapatid niya, yung panganay. Wala, parang kumbaga, inasal sa akin lahat. Di sabi ko gano'n, Lord, bahala ka na. Tapos may kausap din ako ng sasanglaan. Kaso lang ang problema, 10% yung tubo. Tapos 10%, tapos tinanong ako kung ano daw yung kabuhayan namin, paano daw kami makapagbayad ng interest. Sabi ko ganun, magtatanong lang, makita ko sa kanila kung kaya din namin yung interest. Kasi kung hindi naman namin kaya, bakit ka naman didisugal? Na wala naman ako ibigay na interest. Kaya sabi niya, mga 10%, sabi niya, tapos kung magtatayo pa sila doon sa likod, kasi sa likod, di ba, bakante pa po yun. Magtatayo pa sila ng kubo, tapos yung upa daw doon, sila pa rin daw ang kukuha hanggat hindi daw kami makabayad sa principal. Sabi ko, parang ang hirap naman ng na to. Ang hirap itong sinasabi niya. Sabi ko, hindi na lang po. Sabi ko, hindi na lang, say bahala na lang si Lord. Sabi ko, ito na nga, hanggat sa natapos na yung isang araw, yung mga kaibigan ko, ang sinasabi lagi, walang pera. Ang hirap yung ganong problema kasi sa panahon na ngayon, talaga namang hirap talaga. Kasi sabi ko, malaking halaga kasi. Sabi ko naman, Lord, bahala ka na. Tapos pero sabi ko, ambay talaga ni Lord. Kasi yung kumarin niya, pero matagal ko na yung tinex pagka punta pa lang ni Ing doon sa ospital, nag-chat na rin ako na Mare, mayroon kaming, pwede ba akong mag-call para na magkausap tayo ng maayos. Sa madaling salita, hindi siya nag-reply hanggang sa nag-reply sa mga 1 week na kasi busy nga siya. Tapos
yung pinaka-final na talaga na naghigpit na yung ospital na, hindi na nga siya tama ng gamot. Yun, kaya nga parang sabi ko nga, Lord, ang bait mo talaga. Alam mo, walang titulo na walang titulo na hindi niya tatanggapin yung titulo, tulong lang yun sa kanya. Tapos, sabi niya, sige, magkano ba ang kailangan? Sabi ko, mga 100 lang naman po. Sabi niya, gano'n. Tapos, yan lang, sabi niya, paano bang bayarin ito? Bayaran ito. Sabi ko, gano'n. Naisip ko kasi, pag nagkaroon na nga kami ng basin doon sa Siargao, kasi may lupa nga kami doon. Sabi ko, saka ko na babayaran, pero walang katiya, hindi, this year, hopefully, makuha na namin yan, pero mahirap pa nga ako nang wala pa akong hawak na pera. Yun ang sabi ko. Sabi niya, sige, walang problema. Kahit kailan kayo magkakapera, sabi niya gano'n. Basta hindi ko hahawakan yung titulo, bahala na kayo sa titulo, pahihiramin ko kayo. Kaya, praise the Lord, magpapahiram po siya. Nagbigay na po siya ng 50 mil, palo na lang yung 50 mil. Kaya doon ko nakita talaga yung pag magtiwala talaga tayo kay Lord na parang minsan tao lang kasi tayo, talaga hindi mawawala yung panghinaan ka ng loob. Pero tuloy lang, sabi ko nga kay yung anak ni Danny, sabi niya, Papa, hayaan na lang ako, gusto ko na mamatay, bahala na ako kasi pabigat na rin ako sa inyo eh. Yun, sabi ko, wag. Sabi ko, magtiwala lang tayo kay Lord, sabi ko. Kasi, si Lord lang naman na nakakalam kung kailan tayo kukunin eh. Sabi ko, basta, tibayan mo lang ang loob mo. Sabi ko gano'n, nandyan si Lord lagi. Kaya doon niya talaga nakita na talagang mabuti daw talaga si Lord. Kaya praise the Lord.